Dito po sa mundo ng kripto, kung saan bawat pahayag, bawat interview, at bawat policy shift ay pwede pong magbago ng takbo ng market. May isang napakalagang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Totoo bang mula pa noong una, tama na si Ginoong Brad Garlinghouse tungkol sa direksyon ng XRP, lalo na pagdating sa XRP ETF? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang lumalakas na ebidensya na nagpapakitang si Ginoong Garlinghouse ay matagal nang nakakita ng mga senyales na ngayon pa lang napapansin ng karamihan. Kung ikaw ay isang investor, trader o matagal ng hodler, siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil bawat bahagi po nito ay may impact sa magiging galaw na XRP sa mga susunod na buwan. Ano po ba ang mas malalim na kahulugan ng pahayag ni Ginoong Brad Garlinghouse? Ang interview po ni Ginoong Brad Garlinghouse na muling binibigyang pansin ni Ginoong John Squire ay hindi po simpleng usapan lamang tungkol sa policy. Ito po ay parang pagbubukas ng isang libro na matagal na po palang sinusubukan ipabasa ni Ginoong Garlinghouse sa publiko. Sa kanyang interview or panayam, tinanong po siya kung bakit hindi direktang nabanggit si XRP sa executive order tungkol sa digital asset stockpile. Ang malinaw po niyang sagot ay nakabatay po sa prior recognition na ibinigay mismo ng administrasyon kay XRP at sa iba pang mga crypto assets. Ang tanong po dito ay bakit niya binibigyang diin? At ang sagot, gusto po niyang ipakita na kahit hindi po nasulat ang pangalan ni XRP sa dokumento, parte na po ito ng mas malaking plano. Sinabi po niya na ang stockpile framework ay dinisenyo para magkaroon po ng Bitcoin Strategic Reserve at isang hiwalay na pool para sa iba pang major cryptocurrencies. Dito po niya binanggit na expected na po na si XRP ay kasama sa structure na iyon. Kung tayo po ay isang trader, alam nating mahalaga ang ganitong impormasyon. Hindi po ito hype, ito po ay indikasyon na bahagi sa XRP ng government level infrastructure discussions. Isang bagay po na dati ay parang malabong mangyari. Ang ganito pong klaseng alignment sa policy ay nagbibigay po ng confidence sa atin bilang mga investors dahil nagpapakita po ito na ang industriya ay umaakyat na sa mas mataas na antas ng legitimacy. Ngayon ay bakit po big deal ang mas malawak na access sa policy makers? Pinakamalaking paglilinaw po ni Ginoong Garlinghouse sa kanyang interview ay ang malaking pagbabago sa pagitan po ng previous administration at ng kasalukuyang administrasyon. Dati sabi niya, halos imposibleng magkaroon ng direktang usapan sa White House o sa federal officials. Ngayon, sila mismo ang nagbibigay ng access, nagbubukas ng talakayan or usapan at kumikilos po para maging mas malinaw ang policy direction para sa crypto. Kung titignan po natin ang broader market, isa sa mga dahilan kung bakit maraming investors ang nagdadalawang isip pumasok sa crypto ay dahil po sa regulatory uncertainty. Kapag hindi po malinaw ang batas, hindi po malinaw ang future o ang hinaharap. Pero ang sinasabi po dito ni Ginoong Garlinghouse ay nagbabago na ang kalagayan. Ang US market ay hindi na basta nag-u-observe. Naka-engage na po sila. Nakikipag-usap na po sila at sa kanya mismong pahayag, malinaw na mas gusto po ng administrasyon na lumago ang ecosystem ng crypto sa loob ng United States at hindi po sa labas. Ito po ay napakalaking shift or pagbabago
Kaya para sa atin, ang ibig pong sabihin nito ay mas malawak na oportunidad para sa institutional adoption, mas mataas na tiwala sa market, at mas stable na paglago sa ecosystem ni XRP. At kung matagal ka na pong naniniwala sa hinaharap ni XRP, ramdam mo na siguro ang klase ng environment na matagal mong hinihintay. Ngayon ay totoo bang paparating na ang XRP ETF? Narito po ang pinakaimportanteng bahagi para sa maraming mga investors. At yan po ay walang iba kundi ang usapan tungkol sa XRP ETF. Ayon po kay Ginong Garlinghouse, may 11 active filings sa SEC na galing po sa malalaking kumpanya tulad ng Bitwise at saka Franklin Templeton. Sa madaling salita, hindi po ito random interest lamang. Ito po ay seryosong pagkilos mula sa mga institusyong may malawak na resources at saka global reach. Ayon po sa impormasyon ni Ginoong John Squire, may posibilidad na ma-approve ang mga ito sa second half ng taon. Para po sa atin, malaking bagay po ang timeline na yan dahil nagbibigay po ito ng direksyon. Hindi na tayo umaasa sa pangarap. Umaasa na tayo ngayon sa actual filings na tumatakbo sa regulatory process. Dagdag pa dito, kahit may outflows ang ibang crypto ETF, sa XRP ay kabaliktaran. May inflows po siya. Kapag ang kapital ay dahang-dahang pumapasok, kahit hindi pa malaki, nagpapakita po ito ng renewed trust sa asset. Sinabi po ni Ginong Garlinghouse nang mas gumaan ang dating regulatory pressure kay XRP, mas naging visible po ang organic demand. Bilang mga investor, alam natin na ang inflows ay hindi po nangyayari ng walang dahilan. Ito po ay nangyayari dahil may nakikitang institutions at mga retail investors na hindi pa nakikita ng iba. At yan po ay walang iba kundi ang tinatawag na potensyal. Ano naman po ang mas mahabang paliwanag sa digital asset stockpile? Itinuloy po ni Ginong Garlinghouse ang kanyang paliwanag tungkol sa stockpile mechanism. Sabi po niya, ang non-Bitcoin portion ng stockpile ay bubuuin ng mga cryptocurrencies na na-seize or nakumpiska sa pamamagitan po ng law enforcement actions. Ibig sabihin, kung may illicit activities na napasukan ang crypto assets, hindi lang sila basta ma-freeze. Magiging parte po sila ng national stockpile. At dito po papasok sa XRP. Kung may nakumpiska na XRP, ito po ay ilalagay sa pool ng strategic non-Bitcoin assets. Hindi ito minor detail lamang dahil ibig sabihin nito ay kinikilala ng Treasury na kabilang po sa XRP sa major asset groupings na mahalagang isipin sa national level economic strategies. At sino po ang magsiset ng final implementation? At yan po ay walang iba kundi ang Treasury Department mismo. Ibig pong sabihin, hindi po ito hype. Hindi po ito community speculation. Ito po ay government infrastructure. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang ganitong klaseng treatment ay naglalagay po kay XRP sa ibang kategorya. Hindi na lamang po siya basta digital token. Nakikita na po siya ngayon bilang parte ng structural economic planning. Ngayon ay ano naman ang mas malalim na mensahe ng pagpupuntos ni Ginoong John Squire. Binalikan po ni Ginoong John Squire ang point ng issue sa community. Noon, sinasabi ng mga detractors na imposibleng maging parte ng major US policy discussion sa XRP. Imposibleng magkaroon daw
ng government recognition. Imposibleng maging kasama sa structural reserves. Imposibleng magkaroon ng XRP ETF. At ngayon, isa-isa silang nangyayari. At kung babalikan po natin ang consistency ni Ginoong Brad Garlinghouse, mula sa simula pa lang, sinabi niya na darating ang panahon na klaro na ang regulatory environment para sa crypto. At sa XRP ay magiging isang pangunahing bahagi nito. Hindi agad naniwala ang lahat. Pero ngayon, ang mga nangyayari mismo ang siyang nagpapatunay sa kanyang mga sinabi. Para po sa atin, ibig sabihin nito ay malinaw po ang narrative shift. Hindi na defensive ang position ni XRP. Naka-offensive stance na po siya ngayon sa institutional landscape. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung titignan po natin ang kabuuan ng impormasyon mula sa interview, sa analysis ni Ginoong John Squire at sa policy developments, malinaw na si XRP ay pumapasok na po sa panibagong yugto. Hindi ito hype stage, hindi po ito rumor stage. Ito ay stage kung saan mismo ang mga institution at ang pamahalaan ang gumagalaw para kilalanin at isaayos ang papel ng mga digital assets. Sa aking pananaw, ang pinakamalagang insight po dito ay ang consistency ng narrative ni Ginoong Garlinghouse. Hindi po niya binago ang kwento. Hindi po siya nagpaikot. Mula noon hanggang ngayon, pareho ang direksyon ng kanyang mensahe. At habang lumalabas ang mga ebidensya na pumapabor po sa kanya, lalo itong nagbibigay ng confidence sa atin na si XRP ay hindi po basta-bastang asset lamang. Isa itong asset na unti-unting hinihila pataas ng institutional momentum. Bilang mga trader, dapat po nating pag-isipan kung ano po ba ang ibig sabihin ng ETF approval, inflows trend, at government level engagement. At para po sa mga holder, ay pag-isipan po natin kung bakit unti-unting nag-iiba naman ang tono ng mga regulators. At maliban po dyan ay kung bakit ngayon sumusulpot ang interest mula sa mga malalaking financial institutions. Pero isang bagay lamang po ang nakakasiguro tayo rito. Hindi na po ordinaryong panahon ito para kay XRP. Nasa gitna na po tayo ng turning point. Kaya ang pinakatanong dito ay handa ka na ba? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.